Hiwa ni O, negosyo ni O, bayari ni O, tawag namin dyan. Ingat, dugo. Naririnig mo ba ako, pare? Rapper na si Kodak Black muling ikinulong sa pagkakataong ito ay di umano dahil sa trafficking ng MDMA. Pero ang kanyang trabaho ang naging sentro ng usapan sa korte. Ang pahayag ay humiling na taasan ang piyensa dahil ang akusado ay isang profesional na rapper. Pero para sa depensa, nakakatawa talaga ang hiling na yon. Pero ang pagiging rapper niya ay hindi nagbibigay ng legal na dahilan para taasan ang tiyansa. Ang abogadong iyon ay si Bradford Cohen, na makakausap natin ngayon sa scandal na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Sierra Gillespie. Sanay na si Kodak Black sa mga problema sa batas. Nakaranas na siya ng sunod-sunod na pag-aresto noon, pero sa pagkakataong ito, sabi ng kanyang abogadong tagapagtanggol, wala talagang sapat na ebidensya para sampahan siya ng kaso. Hindi san-ayon ng prosekusyon dahil naisampa na ang mga kaso. Pero kakapit kaya ang mga kaso mo yon? Isa lang ito sa mga tanong na tatalakayin natin ngayon. Magkakapanayam natin mismo ang abogado ni Kodak Black, si Bradford Cohen, at tatanungin ko siya ng mga may init na tanong. Ang iskandalo ngayon ay sa Orange County, Florida, kung saan nitong linggo si Bill Capri na 28 taong gulang ay nakakulong. Kung hindi ka pamilyar sa pangalang Bill Capri, baka mas kilala mo siya sa kanyang stage name. Narinig mo na ba si Kodak Black? Sikat na rapper na may mahigit 30 milyong buwan ng tagapakinig sa Spotify at nasa likod ng mga hit na Super Gremlin at Tunnel Vision. Hindi na kailangang sabihin, sobrang sikat siya at kilala rin sa hindi magandang paraan. Kahit paano, nahatulan na siya ng 12 beses noon at may mga bagong kaso na isinampa laban sa kanya ngayong buwan lang. Yo, pandaigdigan na ang araw ni Kodak Black at lahat ng tagahanga mula noon ay nagbiriwang nito kasama ko. Kahit ano pa man, Ang mga pag-aresto at mga hatol laban sa kanya ay nagsimula pa mahigit 10 taon na. Ang nakalipas nung siya ay teenager pa lang. Noong 2015 hanggang 2017, kinasuhan siya ng pagnanakaw, pananakit, ilegal na pagkulong sa isang bata, pagdadala ng baril ng menor de edad, pagnanakaw ng sasakyan, at pagpapabaya sa bata. Habang siya ay nasa edad na 17 pa lang, unang kinatawan si Kodak ng ating panauhin na yon, si Bradford Cohen. Si Brad ang abogado niya sa maraming kaso, kasama ang kaso ng baril noong 2019. At ito ay malaking bagay dahil si Kodak ay nasentensyahan ng 46 na buwan o 4 na taon sa kulungan. At umabot pa siya ng 10 buwan na naglingkod sa loob. Pero sa huling araw ni Pangulong Donald Trump sa opisina noong 2021, pinaikli niya ang sentensya. Ilang taon na ang nakalipas, sumali si Bradford sa The Apprentice at ginamit ang koneksyon niya kay Pangulong Trump para mapalaya si Kodak. Nakalaya siya mula sa kulungan noong 2021, ngunit ilang beses din siyang naaresto muli, kabilang ang wala pang isang taon kalaunan noong 2022. Sa Broward County, Florida, kinasuhan siya ng trafficking ng oxycodone at pagmamay-ari ng controlled substance ng walang reseta habang pinara siya ng pulis sa kalsada. Noong 2023, marahil ang tinaka-nakakilalang pag-aresto kay Kodak nang mahuli siyang natutulog sa likod ng manibela, may puting pulbos sa paligid ng bibig. Noong una, kinasuhan siya ng pagmamay-ari ng cocaine pero ibinasura ang kaso nang lumabas sa pagsusuri na oxycodone pala ito at may reseta siya. Sa parehong taon, naaresto siya dahil sa second-degree criminal possession ng armas at illegal na pagmamay-ari ng marijuana habang papasok sa US mula Canada. Sa kabuuan, 12 beses siyang nahatulan. Ang iba pang hatol ay panimula lang sa usapan natin ngayon at lahat ay nauuwi sa Nobyembre 2025. Dumating ang tawag sa 911 para i-report ang putok ng baril sa labas ng Children's Safety Village sa Orlando, Florida. Kaya nang dumating ang mga pulis sa lugar, sinabi nilang may nakita silang 2 sasakyan. At sa loob ng isa, sinabi nilang naaamoy nila ang marijuana. Kaya nagkaroon sila ng sapat na dahilan para halugugin ang sasakyan. Halaunan, nakakita sila ng $100 na bill na may puting substansya. Ayon din sa mga unang responded, nakakita umano sila ng isang pink na bag na may lamang plastic na supot na tila may MDMA at cash na nagkakahalaga ng $37,000. Itinuro ng mga taga-usig na ang pink na bag na ito ay makikita sa kahit isang litrato na ipinost sa social media ni Kodak. Ang bag ay nakita kasama ng iba pang gamit tulad ng gunting at lighter. Sa interview, mas ipapaliwanag pa ito ni Bradford Cohen. Nangyari ito noong nakaraang Tadlagas.
Noong Abril 17, sinabi ng mga investigador na lumabas sa pagsusuri na positibo sa MDMA ang puting substansya. May sapat na substansya roon para may turing na pasok sa daming kailangan para sa trafficking. Kaya yon ang kasong kinakaharap ni Kodak. Dito na papasok si Bradford Cohen. Sa isang pagdinig na yung linggo, sinabi sa ulat na may natagpuang 27 gramo ng kokaina ang mga investigador. Kapansin-pansin, pero base sa pagsusuri noong Abril, 17 na patunay ang MDMA ito. Bukod pa dyan, tulad ng itinuro ni Bradford, 27 gramo lang ang narecover, na mas mababa sa minimum na dami para sa trafficking na 28 gramo para sa kokaina. Nang matukoy na MDMA ito, bumaba ang threshold. 20 gramo na lang ang kailangan para sa trafficking. Kaya yan ang kasong hinaharap na yon ni Kodak. Ang pagdinig mismo na naganap kahapon lang ay para itakda ang piyansa, pero inilatat ni Brad ang ilang bagay at binanggit na walang natagpuang fingerprint na tumutugma kay Kodak. Sinabi rin niya na ginagawa pa niya ang musyon para ibasura ang kaso habang papunta sa pagdinig. Sinabi niyang si Kodak ay nasa California nang lumabas ang balita at kusang bumalik sa Florida para humarap sa korte noong Huwebes. Umabot ng wala pang 10 minuto ang pagdinig. Nasabi ko na ang karamihan ng mahahalagang detalye. Pero ito ang talagang tumatak sa akin. Humiling ang prosekusyon ng mas mataas na piyansa na $75,000 dahil sa napiling propesyon ng akusado. Hihiling po ang Estado na itaas ninyo ang piyansa dahil ang akusado ay isang profesional na rapper. Kitang-kita ninyong tumatawa at umiling ang abogado ng depensa. Tatanungin ko siya tungkol dito sa interview at ito ang sagot niya. Pero ang pagiging rapper niya ay hindi sapat na legal na dahilan para itaas ang piyansa. Sumang-ayon ang hukom dito sa ilang bahagi. Ayon sa lokal na istasyon ng TV na WKMG, sinabi pa niya at quote, "Itataas ko ang piyansa hindi dahil isa kang rapper. Sa tingin ko, wala iyong kinalaman." Isinasalang-alang din ng korte ang iyong dating kriminal na kasaysayan tulad ng 12 na naunang hatol sa mabibigat na krimen. Sa huli, itinakda ang piyansa sa $5,000 at nagbayad si Kodak kaya siya ay pinalaya mula sa Orange County Jail kagabi. Sige, heto nang pinakaihintay nating sandali. Pinapalakas ko pa ang excitement, kaya ipakilala na natin ang ating panauhin ngayon. Kaibigan ng palabas at abogado ng depensa ni Kodak Black, si Bradford Cohen. Salamat sa pagsama sa amin sa scandal na yon. At unahin ko munang itanong, kumusta ang pakiramdam ng kliyente mo ngayon? Mas magaan na ang pakiramdam niya ngayon na nakalabas siya. Talagang gumagaan ang loob kapag nakakalaya. Kaya ayos ang pakiramdam niya. Sabay namin pinag-aralan ang mga dokumento sa Discovery at ulat ng pulis at alam niya ang takbo ng kaso. Malinaw din ang opinyon ko kahapon sa hukom. Pag-uusapan pa namin ito. Sa tingin ko, wala talagang masyadong laman ang kasong ito, pero pag-uusapan pa rin natin. Sige, pag-usapan natin. Habang nagre-research ako sa kasong ito, napansin ko na kakahuli lang sa kanya, pero galing pala ito sa insidente noong Nobyembre. Pwede mo bang ipaliwanag paano nangyari yon? Siyempre, noong Nobyembre, may isang pulis na lumapit sa 2 sasakyan at may maraming tao sa paligid. Hindi niya agad napansin si Kodak paglapit niya sa mga sasakyan. Sa huli, hinalugog niya ang 2 sasakyan na yon. At syempre, pag-uusapan natin kung paano niya hinalugog ang mga sasakyan yon at kung bakit niya yon hinalugog at kung bakit siya tingin ko ay isa rin itong problema. At sa isa sa mga sasakyan, nakakita siya ng bag. Sa totoo lang, 2 bag ang nakita niya. May isang tao sa sasakyan, hindi si Kodak. Nakakita siya ng 2 bag na may laman. At may droga at pera rin sa bawat bag at hindi siya nang huli ng iba maliban sa taong nasa sasakyan noong oras na iyon. At sa tingin ko, yung isa pang tao na nasa kabilang sasakyan noon ay hindi inaresto si Kodak, pero ipinadala lahat ng mga laman ng bag para ipa-fingerprint, nagdadasal na may fingerprint na babalik kay Kodak. Kasi yung kaso, hindi pa nga talaga kaso. Kahit bumalik ang mga fingerprint, di pa rin kaso yon. Pero okay lang, walang fingerprint na naiugnay kay Kodak, kaya naghintay sila ng 6 na buwan at nagdesisyon na lang ituloy ang kaso dahil kulang na sila sa ebidensya. Naging interesante ito kasi nabanggit mo kahapon sa korte na trafficking ng MDMA ang kaso niya. Pero sa orihinal na ulat, cocaine ba ang nakalagay? Ang talagang interesante ay yung ulat mula sa gabing yon ay maraming bagay na iba o kulang kumpara sa affidavit na ibinigay niya sa hukom para pirmahan, na isa pang issue na gusto kong talakayin. Pero noong gabi ng insidente, sinasabi raw niya based sa kanyang pagsasanay at karanasan, alam niyang cocaine ito at nakita na niya ito dati. At kung paano man, nakita niya ang cocaine sa $100 na bill at alam niyang cocaine yon. At pagkatapos, nung kinuha niya ang bag at sinuri ito, lumabas na cocaine nga ito.
Pero sa kung anong paraan, mula doon hanggang sa laboratorio, parang mahika na naging MDMA ito. At ngayon, meron kang 27 gramo ng MDMA na wala namang kinalaman sa cocaine, by the way. Magkaiba sila. Hindi mo pwedeng i-test ang MDMA at lalabas itong cocaine kahit sa field test pa. At syempre, hindi niya isinama sa affidavit na mali daw ang original na field test. Kung 27 gramo lang ang cocaine, dito trafficking charge at hindi yan kapanapanabik. Kaya pinapadala ito sa laboratorio. At ngayon, trafficking charge na ito dahil lampas 20 gramo ng MDMA, kaya nagiging trafficking charge na ito. Kaya isa pa yun sa mga kakaibang bagay. Sa affidavit na ibinigay niya sa hukom para pirmahan, sinabi niyang naamoy niya ang marijuana sa kotse. Pero hindi niya ito nabanggit sa police report noong gabi ng insidente. Kaya maraming nangyayari dito na talagang karaniwan. Arestuhin ko si Kodak at hindi gagawa ng maayos na investigasyon o susunod sa batas. Madalas ko na itong makita sa ibang kaso dito, sigurado akong nakover mo na rin ang mga ganitong kaso. Naamoy ang marijuana sa sasakyan, kaya ginawang probable cause para maghalugog. Pero iyon ba ay isang bagay na ipoprotesta mo basta sinabi niya sa ulat na sinabi lang niya sa hukom pagkatapos? Ibig kong sabihin, ipaliwanag mo yon sa akin. Oo, kaya namin tutulan yon. Kapag nagsumiti ka ng affidavit sa korte, kailangan ilagay ang lahat ng mahalagang detalye at pangyayari ng kaso. Kung nagpositibo ito sa cocaine nung gabi at nagkamali ka, malinaw na nagkamali siya o di lang nagsasabi ng totoo. Mas gustong isipin na nagkamali lang siya. At hindi mo ito isinama sa affidavit na ibinigay mo sa isang hukom pagkatapos. Automatikong nagdudulot ito ng hinala. Sabi ko kay Mark Furman noon, kapag nagsinungaling ka tungkol sa isang bagay, nagsisinungaling ka tungkol sa lahat. Si Mark Furman yun. Oo, pinaalis ako ni Geraldo Rivera dahil sinabi ko yun. Oo. Ibang kwento na yun, pero sa madaling salita, sabi nga nila, kapag nagsinungaling ka tungkol sa isang bagay, nagsisinungaling ka tungkol sa lahat. Paano mo mapagkakatiwalaan ang taong nahuli mong nagsinungaling na hindi na siya magsisinungaling sa iba pang bagay? Lagi kong sinasabi, lalo na sa mga opisyal na nare-representa ko dati, ilagay lahat sa affidavit para sa warrant, para makita ng hukom ang buong larawan. Walang criminal defense attorney na katulad ko. Kasi talagang walang ibang criminal defense attorney na katulad ko. Pero may ibang criminal defense attorney dyan na magsasabi, oy, bakit hindi mo isinama ito sa ulat mo? Bakit mo inalis ang gabing nangyari ito? Sinuri mo, lumabas na cocaine, pero biglang naging MDMA. Maraming bagay na pwedeng pagdudahan tungkol dyan. Ang mas malaking problema nila ay ayon sa case law ng Florida, ayon sa mga elemento ng constructive possession. At ang ibig kong sabihin sa constructive possession ay may dalawang paraan para masabing may hawak ang isang bagay. Merong actual possession na ibig sabihin, oh, may marijuana ako sa bulsa ko. At pagkatapos ay may constructive possession, kung saan nakaupo ako sa isang mesa at sa ibabaw ng mesa ko may isang maliit na bag. At sa loob ng bag na yon may marijuana. Wala talaga sa aktual na paghawak ko. Alam mo yon, wala ito sa mismong hawak ko. Pero nakalagay ito malapit sa akin kaya masasabi nila, okay, alam mo kung ano yon, may kapangyarihan at kontrol ka dito. Kasama lahat ng ibang elemento sa constructive possession. Sa kaso nito, wala pa si Kodak hanggang lumapit siya sa pulis at nagsabing, oy, yung pera sa bag na yon ay pagmamay-ari ng korporasyon ko. Iyan ang pahayag na iniuugnay sa kanya. Hindi pa nga siya naroon sa eksena hanggang sa sandaling yon. Paano mo iuugnay ang mga drogang natagpuan sa isang sasakyan kung may iba pang tao ron? Sinasabi mong kay Kodak yon. Kaya may totoong problema dyan. At ito ay isang legal na issue. Issue ito nang hindi nila nakukuha ang tunay na elemento ng krimen na madalas mangyari kapag sinasampahan ng kaso si Kodak. At iyan ang paulit-ulit na nangyayari, na sobrang desperado nilang makuha. Alam mo na, si Kodak sa kahit anong kaso, kaya nila isinasampa ang mga kasong ito. Maganda ito para sa akin kasi nagbumukha akong magaling sa paulit-ulit kong panalo. Pero hindi maganda para sa kliyente, dahil lagi siyang sinasampahan ng kasong di pumapasa sa legal na pamantayan.
Ibig kong sabihin, ginagawa mo ang trabaho ng defense attorney na gusto natin, di ba? Sinusuri mo kung tugma ang ulat sa mga passion ng korte sa Florida, sa mga batas nito o sa anumang naangkop. Parang lahat talaga sinusuri mo at hinahanapan ng butas. May nabanggit ka kahapon at ngayon sa hearing na gusto kong itanong, na patuloy nilang tinutugis at sinusubukang ipaaresto siya. Napansin ko rin yon habang tinitingnan ko. Oo, mahaba talagang record niya. Siguro mga 2 o higit pang convictions. Pero naniniwala ka bang may mga taong gustong ipaaresto at maparusahan siya? Oo, sa tingin ko, sa ilang bahagi ng Florida, gusto talaga nilang mahuli at parusahan siya. Ibig kong sabihin, may mga kakilala akong nagtatrabaho sa ilang ahensya at ilang ahensya ng pulisya na nagsasabi sa akin. May mga pagpupulong sila, alam mo yon, parang, uy, narinig ko na pinahinto mo si Kodak, may nakita ka ba? Tuwing may dinadala silang tao mula sa lugar niya na inaresto dahil sa ibang kaso, unang tanong nila ay, anong alam mo tungkol kay Kodak? Kaya matagal na talagang may issue kay Kodak na, alam mo yon, may ilang lugar sa Florida na talagang gustong-gusto siyang hulihin para sa kahit anong dahilan. At bakit mo sa tingin ganon? Ibig kong sabihin, napag-usapan niyo na ba ito? Ano ang mga saloobin niya tungkol dito? Sa tingin ko, una sa lahat, alam mo yon, matagumpay kaming naipapanalo ang maraming kaso. Sa tingin ko, alam mo yon, yung commutation na nakuha niya sa federal na kaso ay hindi nagustuhan ng FBI agent na desperadong magpasikat sa pag-arestong yon. May mga bagay na sa tingin ko ay nangyari, alam mo yon, na siya ay naaresto para sa isang bagay. Sinubukan nilang kasuhan siya para doon pero sa huli, hindi rin nila siya nakuha para doon. Sa palagay ko, kahit magagaling ang maraming pulis na nire-representa ko, sinasabi nilang hindi ko ito tinitake ng personal. At sa totoo lang, hindi ko rin iniisip na hindi nila tinitake ng personal. Sa tingin ko, yung iba, tinitake talaga nila ng personal. At saka yung pagpapakita ng kayamanan, alam mo yon, hindi talaga nila gusto yon. May mga tao talagang ayaw na may batang itim na artist na nagmamaneho ng Rolls Royce. Yan ang totoo. At ayaw nilang sabihin yan ng lantaran. Sasabihin ko dahil wala akong pakialam. At nakapagrepresenta na ako ng sapat na mga tao sa particular na larangan ng entertainment, kaya alam ko na totoo ito. Alam mo yon, hindi lang talaga nila gusto. At kahit na, alam mo yon, droga man yan o iba pa, basta, alam mo yon, nakakainis lang talaga para sa kanila. Sa tingin ko, ganun din ang nangyari kay Kodak. Alam mo naman, kinanta niya yon. Gusto nilang bigyan ako ng 8, pero probation lang nakuha niya. Alam mo yon, kapag kinakanta mo pa yan, mga ganyang bagay, ayaw nila yon. Kaya naiintindihan ko, gets ko naman. Pero alam mo yon, kung gusto mo talagang hulihin ang isang tao, gawin mo sa tamang paraan. Huwag mong gawin ng mali. Huwag magsampa ng kaso kung kulang sa batayan sa batas. Yung nabanggit mo kanina at narinig ko rin sa pagdinig mo sa korte kahapon, alam mo yon, ito yung sinabi mo na baka hinahabol nila ang mga matagumpay na rapper. Marami na akong nakita sa mga kasong tinatalakay ko. Karamihan ay mga rapper na naaresto o nililitis o kung ano paman. Kahapon ko lang narinig na gusto ng mga piskal taasan ng piyansa dahil rapper siya. Nakita ko reaksyon mo at ipapakita namin ito sa video. Talaga? Tapos natawa ka pa. Pwede mong ikwento kung anong naisip mo nung narinig mo yon sa korte? Talagang kulang yon sa legal na batayan. Pinapatunayan lang nito ang punto ko. Pinatunayan nilang sinabi na nila ito ng direkta. Gusto kong taasan ng piyansa niya dahil sa trabaho niya. Dahil isa siyang rapper. Yun ang dahilan. Gusto kong taasan ng piyansa niya dahil rapper siya. Sa wakas, may nagsabi ng direkta na para sa akin ay nakakaaliw. Pero hindi sapat sa batas na taasan ng piyansa dahil lang sa trabaho ng isang tao. Pero isipin mo ito sandali. Nakikita ba natin na may mga country artist na inaaresto tuwing linggo dahil sa droga? Sa tingin ba natin walang country artist na gumagamit o gumagawa ng illegal? Iniisip ba natin na walang kahit sinong taga rock and roll na gumagawa ng illegal at gumagamit ng droga? Iniisip ba natin, alam mo yon, na sa iba pang mga genre, mga artist, mga sikat na tao sa Hollywood, iniisip ba natin na hindi sila gumagamit ng droga at wala silang anumang illegal na bagay sa kanila kahit kailan? Bakit parang sila lang, alam mo yun, bakit parang mga rapper lang ang nakikita mong inaaresto, pinapahinto, at hinahalugog? May isang bagay na nagugnay doon na ayaw pag-usapan ng kahit sino. Walang gustong magsalita, lahat itinatanggi at sinasabing hindi yun ang dahilan. Pero yun talaga ang dahilan. At saka kung iisipin mo,
Yung genre ng rap na yan, yung buong larangan ng entertainment na yan, tuwing makakalabas sila sa gulo, nirarap pa nila tungkol doon. Kabaligtaran nito tulad ni Taylor Swift. Kahit mahuli siya, hindi ko iniisip na babanggitin niya yon sa susunod niyang kanta. Mas gusto niyang pag-usapan ng breakups niya. Kaya alam mo, lahat ng ito, alam mo, puro entertainment lang talaga kasi sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang musika. Sa tingin ko, masyadong dinadamdam ng tao kapag sinasabi nilang pinara sila ng pulis kahit wala namang nakuha sa kanila. Kapag napasama ito sa rap, madalas hindi maganda ang kahihinatnan para sa nagsasalita tungkol dito. Ito ang mga bagay na hinaharap namin sa trabahong ito. Oo, parang nangaasar sa isang paraan. Siguro ganun ang tingin nila. Pero ang interesting kasi na nabanggit mo si Taylor Swift dahil malaking tagahanga ako ni Taylor Swift. At habang pinag-uusapan natin ito at sinabi mo yon, naalala kong isa sa mga lyrics niya. Sabi niya, sinubukan mong bumili ng mga tableta mula sa kaibigan ko sa isa sa mga kanta niya. At ako naman parang, okay, pagbili ng tableta, illegal. Nakikita mo bang sumugod sila sa pintuan ni Taylor Swift? Hindi naman pareho, kaya ibang laban dito sa tingin ko. Sa tingin ko, maraming pulis ang Swifties, kaya may kinalaman din yon. Marami talagang pulis ang gusto si Taylor Swift. Pakinggan mo, sa tingin ko, alam mo. Ganyan na talaga simula nun. Nasa industry na ako mula dekada 90. Kahit bago pa ako napunta sa industriyang ito, nasa parang, alam mo na, industriya na rin ako. Hindi sa legal na industriya, pero may koneksyon na ako sa industriya ng musika dahil may mga kilala akong rapper at iba pang ganoon. Ganyan na talaga ito nun pa, hindi ito biglang lumitaw. Palaging ganito, alam mo na, yung mga kabataang itim na mayayaman, sila yung mas madalas na napeperwisyo o napeperhuwisyo. Totoo yan, hindi ko na alam paano pa ipaliwanag at parang ayaw ng iba marinig yon. At gusto nilang sabihin na, oo, pero alam mo, mga gangster daw yung mga yan o mga pasaway o kung ano paman. Ganun lang talaga ang kalakaran. At alam mo, mas madalas maparang mga lalaking nagmamaneho ng Rolls Royce kaysa alam mo isang 50 taong gulang na nagmamaneho ng Rolls Royce. Oo, sige, tatapusin ko na ito kasi nabanggit mo kahapon sa korte na nagsusulat ka ng motion to dismiss habang nasa tren. Parang mapapadismiss natin ito, kaya gusto kitang makausap na yon. Napag-usapan na natin na sinasabi ng mga prosecutor na sapat ang ebidensya nila para ituloy ang kaso. Alam mo na, tuloy-tuloy lang sila kung ano man yon. Pero ikaw, ano ang tingin mo? Ibig kong sabihin, magfa-file ka ng motion to dismiss. Sa tingin mo ba, madi-dismiss mo ito? Sa ngayon, hindi pa talaga sinasabi ng mga prosecutor na tuloy-tuloy na sila. Sa tingin ko, kinukuha pa lang nila lahat ng impormasyon na yon. Ang nangyayari dito ay isinusulat ng opisyal ang kanyang affidavit para sa warrant at isinusumit ito sa isang hukom. Karaniwan, nire-review ng hukom ang affidavit na yon at pagkatapos ay nagdedesisyon kung may probable cause at sinasabi, sapat ang probable cause dito para maglabas ng warrant. Sa tingin ko, kulang ang probable cause para maglabas ng warrant ayon sa batas. Lahat ng case law sa estado ng Florida tungkol sa constructive possession. Pero parang wala na rin yung say-say ngayon, di ba? Kaya gumawa ng probable cause affidavit, pinirmahan ito ng hukom, lumabas ang warrant at naaresto siya. Ngayon, nasa prosecutor na kung sapat ang ebidensya based sa mga elemento. Hindi pa ito tungkol sa pagpapasya ng hurado. Hindi pa nga tayo nasa puntong minsan sapat na. Pero maaaring sabihin ng prosecutor, wala tayong tsansa na makakuha ng conviction dito, kahit may sapat na probable cause. Wala talagang paraan para makakuha tayo ng conviction, kaya i-dismiss natin ito. Hindi pa tayo umaabot sa puntong yon. Hindi ko nga iniisip na kung titingnan mo ang aktwal na mga paratang dito, kung may mga elementong natutugunan para sa constructive possession ayon sa case law, kulang pa rin ito. Kakausapin namin ng prosecutor at ibibigay ang mga case law na may kinalaman dito. Pag-uusapan namin ito at titingnan kung babasahin at i-apply nila ang case law. Hindi dapat lumaki ang kasong ito. Ngayon, may iba pang dahilan kung bakit tumatagal ang mga kaso. Mga politikal na dahilan o dahil kay Kodak. Madalas, ito ang rason kung bakit umaabot ang mga kaso. At alam mo, kapag tinitingnan natin ang mga kaso tungkol kay Kodak, alam mo na, kahit yung huling kaso niya, yung federal na kaso niya, tungkol lang yan sa maling pag-fill out ng form para makakuha ng baril. Hindi siya kumuha ng baril ng illegal, pero lumalabas sa headlines na parang kasong may kinalaman sa baril.
kahit hindi naman ganun. Pareho lang ng kasong isinampas sa kanya at kay Hunter Biden. Kaya hindi siya inalok ng diversion program gaya ni Hunter Biden o ibang option sa kaso. Ang inalok lang sa kanya ay 4 na taong kulungan. Sa totoo, 9 na taon ang alok na kulungan sa kanya. Pero nagawa kong gawing 3 o 4 na taon lang. Kaya sa ganitong mga kaso, hindi ito dinadala sa korte kung mali lang ang pag-fill out mo ng form. Lalo na kung hindi ka pa convicted na felon, na noon ay hindi pa siya convicted na felon. Pagkatapos, inalok siya ng parusang pagkakakulong dahil sa pagkakamali sa papeles at hindi binigyan ng piyansa. Binigyan ng piyansa dahil lang sa pagkakamali sa papeles. At pagkatapos, ihambing mo kay Hunter Biden na hindi lang binigyan ng piyansa, kundi inalok pa ng diversion program para sa kaso ng baril. Hindi talaga nangyayari yon. Kaya kapag inisip natin ito, mapapaisip ka. Sandali, hindi naman siguro baliw si Brad. Tama siya. Parang gusto talaga siyang pabagsakin. Alam mo, siguro sawa ng mga tao sa kakasabi ko nito. Pero pakinggan mo, kung may totoong ebidensya ka, magsampa ka ng totoong kaso. Hindi ito magandang kaso para isampa nila. Yun lang. Ibig ko sabihin, natutuwa ako na pumunta ka rito para ipaliwanag lahat. Kasi kadalasan, ang naririnig natin ay mula sa mga piskal. Dahil nakikita natin ang mga dokumento ng korte at hindi natin palaging naririnig ang panig ng abogado ng depensa. Sa palagay ko, magiging interesado ang mga manonood na makita at marinig ang kasaysayan ni Kodak at ang mga nangyayari ngayon. Ibig ko sabihin, hindi ko talaga alam kung paano kita mapapasalamatan ng sapat, Bradford Cohen, sa pagpunta rito at pagbabahagi ng iyong pananaw tungkol sa kaso. Salamat lagi sa pag-imbita sa akin. Humingi kami ng video para sa kasong ito. Kung may body cam, dash cam, interogasyon o iba pang detalye, agad naming ipapasa sa inyo kapag nakuha na. Hanggang dito muna ang episode ng scandal natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang napanood mo at gusto mo pang makakita ng iba pa, nakipag-ugnayan ka sa akin mismo sa social media tulad ng Instagram. Mahanap mo ako bilang Sierra Gillespie. Salamat sa panonood ng episode ng Scandal na yung araw. Ako si Sierra Gillespie, ang inyong host. Magkita tayo muli sa susunod.